Wag na tayo That will maglokohan be- dito. Let's allow our people to decide on that anyway. Diskaya, and Mrs. Diskaya is here. So, pwede po bang, Mrs. Diskaya, pwede po bang ibalita nyo sa amin, o ikwento nyo sa amin yung napanood namin sa inyo sa television na sinasabi ninyo. Kailan po kayo unang nagkaroon ay kumita ng bilyon sa construction industry? Anong taon po yun? Good morning po. Billion po. Opo, kwento nung, narinig po namin sa television, sinasabi nyo sa interview nyo dahil tinanong kayo kung anong naging gateway para gumanda ang buhay nyo. Sabi nyo kayo hindi naman nakakaangat nung araw. At tapos sabi ninyo ay noong DPWH na kami. Yun po yung sagot ninyo eh. So, at tinanong kung magkano at sabi nyo bilyon. Kailan po itong unang bilyon na kumita kayo sa DPWH? For the knowledge of everyone, so St. Gerard, Alpha and Omega, we have been in the construction business for 23 years. So I would presume na in the 23 years, pwede naman siguro kami po kumita. Yung billion, when I said DPWH, because prior to that, we were in local government. So ang hirap makasingil sa local government. They spliced the video that was taken of me and just mentioned the DPWH. So, contractor na po kami for 23 years. So you're saying that the television station and the persons interviewing you edited your answers? I think so, sir, kasi I did mention that I was doing local government as well as private po. If I may, with Yeah, the yes. permission of With the permission of the Minority Leader. chairman, Senator Ma'am, President Pro Tem. Ma'am Sara, ano ba naging trabaho niyo bago kayo pumasok sa mga kontrata sa gobyerno? My father was a contractor before. Nangongontrata rin pero siya? yes po, Nangongontrata rin sa for DPWH? LGU po. LGU. And then ako, I worked sa ibang bansa. Yun po. Anong work mo sa ibang bansa? I was a dental receptionist and an orthodontic nurse. So you are a doctor? Nurse? No po. Yung asawa mo, ano trabaho? He works sa isang development corporation. And him and his brother. All right, Mr. Chair, I would like to reserve all my questions if my turn comes already. Thank you, Mr. Chairman, to continue. Senator, Mr. Chairman. Mr. Chairman, Okay, with the permission of Senator Minority Leader. Soto, the Minority Leader. Ma'am, very clear man yun sa video na sinabi mo. Kung kailan kayo kumita ng malaki, sabi mo, noong nag-DPWH na kami. Ngayon, gusto mong i-attribute yung wealth ninyo going back noon pa sa tatay mo, noong nagsimula kayo ganon. Pero very clear, the video won't lie. Sinabi mo, noong nag-DPWH na kami. Yes po. So, kailan ba kayo nag-DPWH? Parang sometime in 2012, nag-start kami with DPWH. Can you be definite with your answer? Parang 2012? Oh, please, because you're under oath, please. Yes po. Make sure of your answers. Sometime in 2012, we started with DPWH. We started with joining biddings. Pero prior to that, we were with local government. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards. Yes po. 2016 onwards. May follow-up Yes, ka sir. ba? Okay. Go ahead, sir. Go ahead. All right. Kasi based on your... Una sa lahat,
would like to clear the reason that we're asking you this, and centering on you at the start. Ganon din ang gagawin namin takbo doon sa ibang mga kontratista rito na imbitin natin na nasa top 15 ng presidente. Nasa top 15 ng presidente, may mga flood control projects, merong guni-guni, merong ghost, merong nagawa, may nagawang palpak, okay, may nagawang tama. Ngayon, tapos marinig namin yung kwento sa television na tungkol doon sa sinasabi nyo na napakarami ninyong kinita at ika nga sa DPWH to 2016 kayo nag-umpisa sa DPWH. Pero yung mga pinakitang mga sasakyan ninyo ay 2022, 2025, 2024. So, lately, yung matindi, hindi po ba, na mga income ninyo? Mga anong taon kaya sa tingin ninyo? What year would you say that you were able to engage or be able to get projects from the DPWH for flood control projects? What year? Yun nga po, nag-start kami makakuha ng pailan-ilan, pero 2016 po onwards. Po. Yes. 2016 onwards. In 2017, how much did you pay the BIR on your income tax? Sorry, I don't have the data on me right now kasi I have an accountant that handles that po. Pero I can get it for you. If Yes, please. May we request that Yes po. we find out how much your income taxes were paid from that time, 2016 to the present. No? Okay po. All right. Now, Mr. Chairman, in 2015, St. Gerard, which you own also, no, Mrs. Discaya, was suspended by the DPWH. In 2020, they were blacklisted by the DPWH. However, St. Gerard's pickup license was renewed and is valid from July 1, 2023 to January 28, 2026. For St. Timothy, which you also own, it was found out by the President that the 2023 Bulacan River project amounting to 96.4 million was deemed completed even in more than 200 meters of revetment were not built. St. Timothy's pickup license was also renewed 2025 to 2027. So, Engineer Takay, what is the basis for the renewal despite the issues in their previous projects? Sir? Mr. Chair? Engineer Takay, can you not answer? At least, Your Honor, we did the preliminary hearings. There is a jump start to all of the hearings for the... Okay, Senator Tulfo, proceed, please. Mr. Chair, pinapaikot-ikot lang ho tayo nitong pick-up. Alam nyo, engineer, sinasabi ko ho kanina, yung sinasabi nyo, pinapatagal nyo, pinapaligoy-ligoy ninyo itong proseso na ito, pagtatanong, jumpstart yung mga sinasabi ninyo, DPWH umiiling, sinasabi na parang hindi pa nila natatanggap, and then suddenly you're telling us na gumawa na kayo ng action? Is this correct? What I heard, you started communicating with the 15 contractors? Actually, the day after the President mentioned the 15 contractors, we actually summoned the 15 contractors for investigation. Okay. So, ongoing investigation. Yes, Your Honor. Anong siglo natin malalaman ang resulta ng investigation nyo? Kasi pag ang gobyerno ang nag-imbestiga, taon na binibilang. Baka retired na kami lahat dito, nandiyan pa kayo nag-imbestiga. When do we expect the result of that investigation? Okay, Your Honor, for starters, we have preventively suspended their ARCC for flood control. So that means that they cannot bid
for any subsequent flood control projects. Hindi naman nila kailangan po magbidding dahil na kumita na itong mga ito eh. Yun lang ho, yung they cannot subsequent flood control projects, di na sila pwede magbidding. Dapat to, suspindihin nyo na ho lahat yan eh. Mismo ang Pangulo nagsabi, deficient yung kanilang mga proyekto, substandard, ghost project. Ganun lang. Next flood control project pa sila suspendido. Ngayon hindi sila tanggalan ng lisensya. Kailan ho natin maririnig, engineer, na suspendido ang mga lisensya nila o kumpiskado ng mga lisensya nila? When will we hear that? Your Honor, we are seriously investigating and conducting the hearings at PCAB, Your Honor. And Do you have a time frame for that, Mr. Chair? Yes, Mr. Chair, because we have to also realize and recognize that the contractors are also represented by counsel. Kasi ang totoo niyan, hindi importante sa amin yung suspension or blacklisting. Ultimately, revocation ang pinag-uusapan dito eh. Kasi seryoso po ito eh. I would request my colleagues to also put in perspective ang hinahanap po natin nung dito yung mga ghost projects. So gusto ko pong marinig po yung mga tanong ninyo. Hanapin po natin sa DPWH. Kasi importante po ito, kailangan nating ilagay muna sa umpisa. Bakit po yung ipinangako ng mga ghost projects na dapat sana ito yung ating sinusubaybayan ngayon, kagaya po ng aking opening statement. Ang iniintay po namin na hindi bababa sa 50 ghost projects. Sa listahan po namin, meron na po kami. Kaya lang, kagaya na sinabi namin, 2 lang po ang formally na inadmit ng DPWS na ghost projects. Kaya po nakaka-disappoint. Maybe... Yes, Mr. Chair. I will just reserve some of my questions later to give way to the other senators here. But I have only one last question, Mr. Chair, for Mrs. Diskaya. Ma'am, sinabi ho ninyo, nag-divest na po kayo. Ano yung sabihin ng divest? What do you mean by that? We are no longer part of those companies. Okay. Kung hindi na po kayo part of those companies, how come you're still the chief operating officer, pati ang asawa mo sa ilang construction companies na ito? Hindi po ako COO ng mga companies po. Ma'am, you're under oath. Don't forget. Opo, CFO po, pero hindi ako COO po. COO. So, bakit po ikaw ang CFO pa rin kung nag-divest na po kayo, opisyal pa rin po kayo dyan? Sorry, tumutulong lang po ako dun sa mga ibang companies po. So you haven't, with the Go permission, ahead. you haven't completely divested all your interest in that Before we particular company. continue, let me acknowledge the presence of Senator Rapi Tulfo. Answer. So you didn't divest totally. You're still the CFO according to you. Opo, pero hindi po ako nagmamanage po ng mga companies na yon. Wala na po ako. Wala po ako dun sa ano. Sorry. Naintindihan po niyo yung divestment. Kanino niyo po i-divest? Kasi po pag nag-divest kayo, there is somebody, doon niyo po isasalin yung pong inyong interest sa isang company. Kanino po nasalin? Nung mag-divest kayo, sino yung taong doon nyo i-divest po ang inyong interest sa korporasyon? Katulad sa St. Timothy, kay Maria Roma ko binigay po yung aking Sino siya? shares. Kamag-anak mo? She's the niece of my husband. Kamag-anak mo pa rin. Kayo pa rin. Kayo pa rin yan. Correct? Anyway, can I give my opening statement Okay. before I... Go ahead. I'll just my next round of questions later para to give way to our pro tempore. Ikaw na. Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Before that, marami nagre-request kasi I lost track of those contractors present here today. Comsec, can you please mention who are those contractors present here today? Merong wawaw dyan. Mr. Chair, point of information with the indulgence of the SP Pro Temp while we're waiting for the visuals. Pinag-uusapan kasi just now, no, na yung claim na nag-divest sa kumpanya
ang pamilyang Diskaya, who by the way, pinangalanan ng Philippine Center for Investigative Journalism na King and Queen of Flood Control Projects dahil sa kanilang extravagant lifestyle. We have information na listed pa nga bilang beneficial owners sa disclosure ng St. Timothy. Yun na nga po, si Maria Roma Angeline Diskaya Rimando. So, they are still connected to those companies, Mr. Chair and SP Pro Temp. Bukod pa po sa idadagdag ko pang information mamaya, kaugnay ng interpellation ni Minority Leader, na hindi totoong nag-divest, at kung nag-divest man allegedly, hindi pa nila ginagawa yung iba pang mga requirements doon vis-a-vis, for example, the Securities and Exchange Commission. Salamat, Mr. Chair, SP Thank you. Pro Temp. Noted, Senator Risa. Maybe Proceed. we can ask the COMSEC to mention those COMSEC, contractors present here today. Can you repeat the names of the listed contractors present today? Yes, Your Honor. Mr. Alex Abelido, President, Legacy Construction Corporation. Ms. Cesara Rowena Diskaya, President, Alpha and Omega General Contractor Development Corporation. Ms. Maria Roma Angeline Rimando, Owner Manager, St. Timothy Construction Corporation. Mr. Alan Kirante, Owner Proprietor QM Builders. Mr. Ernie Bagao, Owner Proprietor EGB Construction Corporation. Mr. Eumir S. Villanueva, President, Top Notch Catalyst Builders, Inc. Mr. Lawrence Lubiano, President, Centerways Construction and Development, Inc. Ms. Aderma Angeli Alcazar, President and CEO of Sunwest, Inc. Edgar S. Acosta, represented by Mr. Edsel Marbella. Mr. Wilfredo Natividad, Owner General Manager, 888 Construction and Supply, Inc. Mr. Romeo Miranda, President, AMO Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation. Mr. Alan Arevalo, General Manager, Wawaw Builders. Ms. Marjorie Samidan, President, MG Samidan Construction. Mr. Luisito Tiki, President, LRTK Builders, Inc. Mr. Ryan Willie D. Uy, Proprietor, Road Edge Trading and Development Services, Your Honor. Thank you. Proceed, Senator Jinggoy. Thank you. I'll just read my opening statement first before I question our resource persons. Okay, thank you, Mr. Chair. Today, we once again tackle the issue that cuts to the core of public service: corruption in government infrastructure projects. Billions of pesos have been allocated for flood control and drainage programs intended to protect lives, properties, and livelihoods from the devastating effects of typhoons and flooding. Yet, allegations of padded contracts, ghost projects, and substandard implementation now cast doubt on whether these funds truly serve their purpose. Mr. Chair, please allow me to state this for the record. Ang sabi po ng iba, wala raw po akong karapatan na magtanong, magalit, o manindigan laban sa isyu ng korupsyon. My life and struggles are an open book. Pero ni minsan, hindi ako tumalikod sa kahit anong akusasyon o paratang laban sa akin. Hinarap ko hindi lamang kaso, kundi ang kaparusahan. At sa huli, ay naputanayan na wala po akong sala. This investigation is not about me. Huwag niyo pong ilihis ang issue. Sa ngayon, wala ni isang tao ang umaamin. Walang gustong managot. At kung pwede, lahat ay magpapalusot. This investigation is about transparency and accountability. Kung wala kayong kasalanan, magsabi kayo ng totoo, dahil kung hindi, sinisiguro ko na mananagot kayo hindi lamang sa batas at sa Senado, kundi sa taong bayan. Mr. Chair, if I may continue. Madam Tapos na Diskaya. yung 5 minutes mo. May opening ka pa kasi. O sige, The news pagbibigyan report. kita. Madam Diskaya, Sarah.
it is common knowledge that you own 9 companies, namely St. Gerard, St. Timothy, Alpha and Omega, Elite General Contractor and Development Corporation, St. Matthew, Great Pacific Builders, YPR General Contractor, Amethyst Horizon Builders, and Waymaker OPC. Am I correct? Yes po. Hanggang ngayon, up to now, you own these 9 construction companies? Yes po. All right. Since you started securing contracts from the DPWH, since kailan kayo nag-umpisa? 2012? DPWH? Yes. Yes po, 2012. Pag-usapan muna natin yung 2022 hanggang 2025. Ilan na po yung naging projects nyo sa DPWH? Marami na po. Ilan nga? I don't Mahigit have the figure. 400? Mahigit 500? Within the span of 3 years. I don't have the figures po. Estimate lang po, ballpark Give me a figure. ballpark figure. Siguro po mga 400 ganun. I'm not Siguro. I'm really not sure. Okay. I don't have the figures with me. Sa loob, sa bawat taon, ilang bidding ang sinasalihan mo? Marami po kaming sinasalihan na bidding. All flood control projects? No po. Ano pa yung mga projects? Buildings, kalsada, Nationwide or only in Metro Manila? nationwide po. Nationwide. All right. Pero yung bulk ng mga projects na award sa ng DPWH, mostly sa Metro Manila. Am I correct? Hindi po, sa probinsya po. Sa iba-ibang lugar. No, the bulk of your contracts. Here in Metro Manila? No po, outside Metro Manila ang marami. Where outside? Where outside of Metro Manila? We have in Romblon, Cebu, Bohol, Bacolod, Zamboanga. May madiscover na may ghost project, pakukulong kita rito. Minimum totoo. Wala po talaga. Meron ka mga pictures na lahat ng mga proyekto ginawa mo? Yes po, Nasaan? meron po kami. Lahat ng mga 400 projects, meron kang litrato? Yes po. O i-submit mo rito sa committee. Okay po. Okay. Sa mga bidding na sinasalihan mo ng mga kumpanya mo, itong 9 na kumpanya, ilang beses kayo nanalo? At ilang beses, kung natatalo rin kayo sa Actually, bidding, I ilang don't beses kayo have the natatalo? actual figures, pero sa napanalunan, very minimal lang po talaga, mga 2%. Pero ang dami namin projects po na sinasalihan na bidding. So, sa loob ng isang taon, pag nagbibidding isang kumpanya mo, halimbawa itong ano ba yun? Yung Alpha Phi Omega, ilang beses kayo nagbid sa isang taon at ilang beses kayo nanalo? Madami po kaming sinasalihan. I really don't have the figures right now, You know, but I if you can... come here, you have to come here prepared. Yes You do po. not come here unprepared. Alam mo na, tatanungin ka eh. Ikaw sikat na contractor, papa-interview ka. Oh. You have to come here prepared. Your Honor, I am prepared for the flood control projects that you are mentioning. I have the statistics of how many I bidded and how many I lost and how many I won. Okay, you mentioned it to us right now. You are asking her to relate the 400. No. Parang mahirap naman yata. Hindi. 400. In 2022, I bidded for 491 projects. This is just for the flood control, Your Honor. How many projects for 491. 191? 491. I joined the bidding. Po. Oh. This is in 2022. I only got 71 projects from the 491 na sinalinan ko po. 71 only. How many companies?
Itong This is Siam? just for Alpha and Omega Oh, po. what about the other companies? What about the other 8 remaining companies that you own? I don't have the statistics Oh. for that because I was only called as Alpha Wait, and Omega. You admitted earlier when I asked you if you own these 9 companies and you answered in the affirmative. Right now I'm asking you kung ilan yung 71 71 flood control projects na napanalunan ninyo. Now you're only speaking in behalf of Alpha Phi Omega. Kanina sinabi mo ikaw may-ari ng Siam. Why can't you answer in behalf of the 8 remaining companies? Kasi po, yun lang yung na-prepare po namin for today's hearing. Oh, what about the representative of the other construction companies? Itong si Rimando. Oh, how many? You're representing St. Timothy. Good morning po, Mr. Chairman. For St. Timothy Construction po, we have 145 projects. Flood control projects. Yes, Mr. Chair. Since Since 2022, up to the present as we speak, 122. 145. Excuse me? 145, Mr. Chair. Napanalunan ang na-award sa inyo 145 flood control projects. Yes, Mr. Chair. Napanalunan niyo 'yan. Yes, Mr. Chair. So, all in all, dun sa 8 companies, ilan? Dun sa 9 companies, hindi nyo alam? Out of the 400, maybe, who can answer my question from the DPWH? Maybe they have the records there. Mr. Chair, with the Just indulgence for of the the SP record- Pro Temp, Yeah. Yes, Senator Risa. kaugnay nung pagtatanong ni SP Pro Temp sa ngayon, gusto kong makapag-flash ng screenshot po nung siyam na calling cards, nung siyam na kumpanyang iyon. Calling card po ni Mr. Curly Discaya, na asawa po ni Ms. Discaya. So, mag-asawa po, dapat alam po nila in greater detail itong mga kumpanyang ito. Ito po, Mr. Chair, SP Pro Temp. Siyam na calling cards nung siyam na kumpanya, lahat sa pangalan ni Pacifico o Curly Discaya. So dapat po mas alam po both ni Ms. Sara Discaya at Ms. Roma Discaya Rimando ang mga detalye na tinatanong ni SP Pro Temp. Salamat, Mr. Chair, Thank you, at SP thank Pro you, Temp. Senator Risa. Okay, for the record, yung may-ari ng St. Gerard Construction, nandun yung pangalan ng asawa mo, Pacifico Discaya. Okay? Doon sa St. Timothy, sino may-ari ng St. Timothy? Ikaw si Rimando, no? Kamag-anak mo si Discaya, correct? Sabi mo, pamangkin mo. Tama? And who is this Maritoni Miligrito, the owner of Elite, general contractor? Who is this? Answer. Pinsan ko po, Mr. Chair. From the left pocket to the right pocket. St. Matthew. Nandito yung asawa mo, Pacifico Discaya. Great Pacific. Oh, ikaw, nandyan ang pangalan mo, oh. Si Sara Rowena Discaya. Kaya hindi mo mapapagkaila, eh. YPR General Contractor. Nandito rin ang pangalan mo. Miss Sara, alam mo, huwag ka magsisinungaling, ha? Amethyst Horizon. Sino si Amethyst Horizon? Sino si John Brian Eugenio? Who is he? Sagutin mo, Miss Rimando. I didn't know, Mr. Chair. Madam Sara. He's one of our employees. Oh, dami. Waymaker. Sino si Gerald William Discaya? He's my eldest son. Okay. Alpha Phi Omega, yan, asawa mo. So, you confirm, lahat ng siyam na yan, ikaw ang may-ari. Tama? Part owner po. Part owner. Okay. Kaya nyo ba talaga pagsabay-sabayin yung mga construction, mga proyekto ninyo? Paano nyo nagagawa ito?
Yes po, we have sufficient employees naman that can carry out and execute the project. Okay, ilan ba yung mga empleyado ninyo? In the office po, mga 200 plus. Sabay-sabay kayong naawardan ng kontrata ng DPWH. Alam mo, nakakapagtaka dahil kayo lagi nakakuha ng DPWH contracts, ha? Sino ba talaga sa DPWH ang nagbibigay sa inyo listahan ng mga projects for bidding? Turo mo na. Wala po akong knowledge po. Talaga? Ba't Yes, nakakapagtaka dahil yung siyam na construction companies nyo, yun ang laging favored, kumbaga, sa bidding. Kasi ang balita ko, isa kayo sa mga una nakakita at nakakapili ng mga projects. Bago pa mabuo ang National Expenditure Program, yung tinatawag natin na NEP. Parang menu lang sa restaurant na nakaka-order kayo kaagad. Sino po? O para sa inyo ito? Ito para sa kanya. Sino? Sir, wala po akong nakakausap po. Wala kang kilala sa DPWH. Wala po. Hindi kami maniniwala niyan, wala kayong kilala sa DPWH. Meron ako yung mga engineer, yung mga district engineers, tsaka Yun nga pala eh. Sino yung mga district engineer na nakilala mo? Pero hindi po sila nagbibigay ng project po sa akin. At tinatanong ko, wala naman ako sinasabi sa'yo kung nagbibigay sila ng project. Sino ang kakilala mo sa DPWH? Sila, mga DE po. DE Yeah, okay. ng, Sabi mo, sino? teka sandali. DE ng Laguna, O, sino DE nga? ng... Banggitin mo yung pangalan. I can't remember their names kasi I don't transact on Okay, behalf of the DE ng companies. Laguna. Sino pa? DE ng Bulacan, DE ng... Is he here? Nandito ba? Yung DE ng Laguna, DE ng Bulacan, nandito ba? DE ng Bulacan nandito. Okay, paano nyo nalalaman ang mga projects for the bidding? Sino ang nagbibigay ng listahan sa'yo? We don't have a list. Naka 6 minutes ka na, erap. Okay, I don't have a list po. Interjection, Mr. Chair, with the permission of the SP Pro Temp. Okay. On, On the DPWH na binanggit po niya, Mr. Chair. okay. Salamat, Mr. Chair, SP Pro Temp. Dahil natatanong po ni SP Pro Temp ang DPWH din in connection sa mga diskaya. I wonder, Mr. Chair, kung natignan na po, nasilip na po ng DPWH, kung may practice ang mga diskaya companies ng pagpapahiram o pagpaparent out ng lisensya nila para mag-force multiply sa capacity nila. Para kahit 200 lang daw ang staff sa opisina, kaya nilang mag-implement ng 491 projects or 71 projects, 145 projects in any 1 year. I wonder, Mr. Chair, kung nasilip na po yun ng DPWH. Incidentally, Senator Risa, you are the next interpellator, so you may want to continue with your 5 minutes. Thank you. Will do. Thank you, Mr. Pinatapos Chair. mo na ba ako, Chair? Ha? Okay. One last question, if I may. One last question, Mr. Chair, Senator Risa. Madam Diskaya, saan nyo ba kinukuha yung mga coaching imported, mga luxury cars? Ito, Rolls-Royce, Ferrari. I don't have a Ferrari. Ano yung mga luxury cars? Lamborghini? No rin. Cadillac. Saan binili? Sagutin mo na. Saan mo binili? Sa dealer po. Sino dealer? Dito, local? Local dealer o sa abroad? Freebell Enterprises tsaka yung isa Auto Art. Dito, sa Pilipinas? Yes po. Hindi ka nag-import? No po. Dito, may dealer ng mga Yes po. Rolls-Royce. May dealer ng Rolls-Royce meron dito. po. Ano pa yung mga ibang luxury cars mo? Yung anong tawag dito, yung Cadillac and the GMC. Cadillac Escalade, ganon? Yes po. Oh. The GMC. Yun lang. Sinong dealer? I mentioned earlier, Freebell Enterprises and Auto Sa Art. lahat ng kotse mo, yun ang mga dealers mo? Dalawa lang sila Dalawa po. yung dealers mo? Yes what, po. what other luxury cars do you own? Yung iba dito na, the Maybach,
dito ko Maybach, nabili na. Mercedes. Yes po. And then, yung iba, dito na rin yung Range Rover. Bentley. The Bentley dito na rin O, po. paano kayo nagka-interest sa kotse? Saan nyo gagamitin yung 28 kotse na luxury cars? Araw-araw gusto mo Collection. palit ng kotse? No, I have 4 kids that use it all the time for them to O, be 4 taken to kids school. lang. O, bigyan mo tigis. No po. Hindi po. Huwag na tayo That maglokohan will be- dito. Let's allow our people to decide on that anyway. Very simple. It's very simple. Do you have any ghost project in any of the areas here in the Philippines? Answer. Namang pahayag ko sa pagsisiyasat. Sino nag utos sa'yo na huwag magsalita? Sino? May binabasa ka ba? Ginawa ko po, Your Honor. Ano binabasa mo? Pasensya po kasi kinakabahan po kasi po. It is only answerable by yes or no, Mr. Arevalo. Is there any ghost projects of Wawaw Builders? This is what I discovered, and the former secretary confirmed during the first hearing that there indeed are ghost projects. Bine-verify pa po namin, Your Honor, ang ano kung meron po talaga. Ano ka ba sa Wawaw? Are you the owner? Yes po, Your And Honor. you should know. Majority Leader, it's your time, huh? Yes, Mr. Chairman. I'm just disappointed, Mr. Chairman, kasi ang bihira ka. Mr. Chair, yung sweldo ko po noon, nasa 30 to 40 po. 1,000 a month. Alright, paid up capital. Tama, paid up capital. Paid up capital. Saka kung muna ganitong crowd. Hindi, pera mo to eh. I mean, iba pa yung pera ng subscription ni Mary Faith Glynn, Jerry Panty. Ikaw ang pinakamalaki, 887 million. Mr. Sino Chair, nagbigay? Hindi, huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Sino nagbigay ng pera sa'yo? nakakayaman pong aminin, pero meron po akong hiniram na halaga sa tito ko po nung nagsisimula pa lang po ako na nagtayo po. Magkano? Hinira mo sa tito mo? Noong una po ay nasa 7.7 million lang po. Oh. O paano umabot ng 887 million? Nung kumikita na po si St. Timothy, wala po akong nilalabas na sarili ko pong kita. Lahat po pinapasok ko din po dun sa corporation Talaga? po. Opo, Mr. Chair. Magkano binabayad mong tax sa gobyerno? Mr. Chair, pwede ko po bang mag-refer dun sa financial Sige, statement babalikan po? kita, tapos nahiyaan ako kay Okay Senator Raffy, okay? Thank you po. Senator Rapi? Thank you, Mr. Chair. Kanina nabanggit ni Senator Soto na yung dealer na inamin naman ng mga diskaya ang pinagkukunan nilang kanilang luxury vehicles ay yung company na involved sa pagpasok dito ng Ducati na hindi nagbayad ng tax kaya hinila kasi in-expose ko yon. So my question dito sa mga taga sa diskaya, mag-provide kayo, are you willing to provide all those documents from the Bureau of Customs na to make sure na nagbayad kayo talaga nung tamang buwis doon sa mga luxury vehicles ninyo na pinalaway nyo sa taong bayan na 28 you said? And also, Mr. Chair, siguro patawag na natin yung Bureau of Customs kasi malay mo, meron nga korupsyon doon sa mga project nila. Pati ba naman sa pagbayad ng buwis, lulukohin pa tayo. So baka meron tayong mahila doon. Are you willing? Yes po. Okay. Number two, dito sa BIR. BIR, nabalitaan nyo, of course, last year, palumabas yung video na in-interview itong mga diskaya tungkol sa kanilang mga ari-arian na sobrang lavish. Nag-issue kayo ng LOA against them? After na makita yung video? Letter of authority? Letter of authority to a corporation. But did you do that? Your Honor, please. Ginawa nyo ba yun para sa Yes, mga Your diskaya? Honor. There was a letter of authority. Ano pong lumitaw doon sa result ng It is still an ongoing investigation, Your Honor. 1 year ago pa? I think the LOA was issued
if I'm not mistaken, late 2024 or early 2025. Kaya nga, bakit ang tagal? Samantalang pag nag-issue ka ng LOA sa mga Chinese, sa mga beer houses, in 2 weeks na natatapos agad. Siyempre, nagkakaroon ng under the table. So bakit dito ang tagal? We observe some procedures. No, I don't want to. Hindi acceptable yan. Marami akong kaibigan ng mga businessmen, mga Chinese karamihan na nagsusumbong sa akin. Pinapadala nyo ng LOA randomly kahit na alam nyo na walang kasalanan. Gusto nyo lang sigurong maharas or ma-check yung status ng kanilang tax payments. Inisyo nyo ng LOA. In matters of 2 weeks, maximum 1 month, lumalabas ng resulta ng LOA, nagbabayad na yung Chinese na sinasabi nyo kulang at nagbabayad sila on the side kung kanino man yung Poncio Pilato. Now, dito sa Diskaya, inaabot kayo na matagal. Bakit tumatagal? Dahil nagtatawaran pa? Most of this time that we're consuming, Your Honor, is gathering of some documents from third-party sources verifying the initial information gathered. No, you Your don't Honor. gather documents. They are the ones who should provide you all the documents necessary for you to prove your point. Yes, Your Honor, that's Which true. you are doing it. Again, babalik ako dun. Ang tagal-tagal nyo mag-audit sa mga tulad ng mga Diskaya, pero pag sa mga maliit na negosyante na gusto nyong harasin, ang bilis nyo agad maglabas ng LOA at saka yung result ng inyong investigation, sabi ko nga, 2 weeks lang. In fact, I can provide you names of people na pinirahan nyo dahil sa LOA na yan. Pero mga ito, ang tagal. Bakit nagtatawaran kayo? Nor the status of No, this ang ongoing gusto ko next investigation. time, lahat ng mga contractors na na-issue nyo ng LOA, even DPWH officials, ilabas nyo na agad yung resulta. Huwag nang patagalin pa. Huwag nang mag-antay pa kayo ng something. Now, District Engineer ng DPWH, Assistant District Engineer ng DPWH, Bulacan. The name is Bryce. Etong taon to, meron siyang Ferrari, meron siyang Lamborghini at nakapangalan pa sa wife niya. Okay, alam niyo ba ito? Monitor niyo ito, mga taga-DPWH? His name is Bryce. And he owns a Lamborghini, he owns a Ferrari, and he goes to the casino almost every single night. At meron tayong mga video niyan, pwede tayo humingi ng video niyan sa Soler, sa Okada, at makikita yung pagmumukha niya doon sa VIP room. For the So, hindi niyo monitor to? For the information of Senator Tulfo, his real name is Bryce Erickson Hernandez. There you go. He is the Assistant District Engineer. Andito ba siya? He is not here. Ito po yung district engineer, Your Honor, No, Mr. ang Chair. tinatanong ni Senator Tulfo, si Bryce. Wala po yata. Okay. So, my next question, wala pa. So, imbestigahan niyo po yon. Kaya naman, at saka gusto ko yung Ferrari niya at saka Lamborghini hilain at i-auction in favor of the government. Kasi I'm sure yung pera yun galing sa korupsyon yon. Wala siyang karapatan na magkaroon ng ganong klaseng ari-arian tapos nagkakasino pa. Monitor niyo yun. Okay? Now, next. Iloilo City Mayor Raisa Treña said flood control projects in Iloilo under St. Timothy and Alpha and Omega are non-functional, which caused flooding worth 560 million. So, naka-recover na ba dito tayo in terms of warranty? DPWH? Yung sa project na yon? Wala po akong idea, Mr. Chair, Your Honor. Well, dapat magkaroon kayo ng idea by now. Alam niyo naman po, magkakaroon tayo ng hearing ganito. Dapat inimbestigan niyo lahat ng mga project na questionable. Ito, lumabas sa media to, na-question ni Mayor Treñas. So, go and investigate this. Okay. Now, dalawa na lang. Paano tayo nakakabawi doon sa mga proyekto na mga ghost projects or yung mga delayed? Di ba, meron yung tinatawag na performance bond? So, Meron din pong retention money na hindi marirelease kung hindi pa nakompleto yung project. now, kung hindi pa nakumpleto ang project dahil delayed, di ba may tinatawag na liquidated damages? Meron din po. Magkano na po nasingil doon sa mga liquidated damages and give me a list of those projects na matagal ng delayed o yung iba pa ghost na dapat yan 1/10 of 1% per day. So kung yung project ay delayed na for 1 year, just imagine, that's hundreds of millions na. Kung pag-ipon-ipon natin, are you doing that? Ayun po ay kukunin natin ng datos sa mga implementing offices kung nakapag-apply po sila ng liquidated damages sa mga delayed projects, Your Honor. Okay,
103 contractors, natanong ko na ito noon, hindi nyo ako nasagot kasi minadali ako noon. 103 contractors blacklisted. Okay, out of these 103 contractors blacklisted, dahil nga hindi maganda yung kanilang trabaho, substandard and ghost projects, bakit isa lang ang flood control projects doon? Out of 103. At ngayon, pinag-uusapan natin sabog-sabog na napakarami pala mga flood control projects na nangyari sa ating bansa. And yet, sa 103 na na-flag down ng DPWH, isa lang bukod tangi ang may kinalaman sa flood control. Why? Mr. Chair, Your Honor, hindi ko po masasagot. Wala po akong... No, I asked this question before. Then, dapat nasagot nyo na by now. Kasi, tinanong ko na dapat prepared na kayo. 103, tapos isa lang ang flood control. Parang naglulukuhan tayo rito. Di ba? So, next time, siguro, Mr. Chair, obligahan natin mga ito na susunod na hearing, i-provide nyo sa amin ang reason kung bakit sa 103, isa lang ang flood control project na flag down. I-flag ko po sa Director ng Procurement Service, Your Honor, Mr. Chair. Sino siguro sa DPWH in charge of that? Maybe you have to research and ask. Procurement Service po yung ng Central Office po yung in charge ng siguro pagre-recommend. Of course, implementing office po ang makakaalam niyan kung sila ay kailangan i-blacklist o delay sila. Kaya nga, kung kailan nila i-blacklist, so kailan i-blacklist, kaya nga 103 got blacklisted. But unfortunately, out of the 103, only one was involved in flood control project. So ano nangyari doon sa iba? Na pinag-uusapan natin ngayon by the hundreds na. Tama? You follow me? You know what I'm saying, ma'am? Yes, Your Honor. Okay, next time. Siguro next time din, Mr. Chair, dalawa na lang. Papatawag natin itong mga insurance companies. That's a good idea. Patawag natin itong mga insurance companies as well. Kasi pagdating sa warranty retention money, yung sa faulty projects, ang sinasabi, ang nakarating sa aking information. Sir, bilisan ko lang po. Salamat po. Ilan po ang flood controls na nakuha niyo sa gobyerno? Metro Manila in particular. Hindi lang from 2022 to 2025. Lahat na po. Ngayon, 138 projects. Metro Manila. All over. Tingnan niyo muna yung video ito. May baha. Quick lang po. Napanood niyo ba yung video yan? Ngayon lang po. Habang mga involved sa construction ng flood controls ay sandamak ang masasakyan, katulad mo, 28, 26 o 40, ang ibang Pilipino natin, mga kababayan, walang magawa kundi panoorin habang palutang-lutang sa baha ang kaisa-isang sasakyan nila na pinaghirapan, pinagpawisan at talagang pinaghirapan nila mabili. Hindi natin maikakaila ang sama ng loob ng taong bayan ngayon. Imagine, pinaghirapan mong sasakyan yan, kaisa-isa mo, lumubog pa sa baha. Paano kaya humaharap? Paano mo bang... Tapos yung mga gumagawa ng flood control, may 26 o 40 luxury cars. Paano kayo humarap niyan sa taong bayan? Anyway, I would like to take this opportunity to call out the distortions of facts being spread on social media. There are people out there changing the narratives, making false claims. They are masters of lies and half-truths, masters of fake news. Some people are capitalizing on this scam to target their political enemies. In doing so, in so doing, we will fail to get to the bottom of this problem, allowing the real culprits to continue with their modus operandi while here we are again involved in dirty politicking this early. Ms. Diskaya, hindi po kita kilala. May tanong lang po ako sa iyo. Common practice ba ang joint venture sa construction projects? Yes po. Alam mo ba ang proyekto ninyo na naiulat kasi ngayong araw, ngayon lang,
na joint venture nyo raw po ang CLTG? 2017? I think so, yes, before. Flood control ito? I can't remember. Natapos na bang proyekto ito? Alam ko tapos po yung mga project. Nagagamit na ito ng tao? I would think so, yes po. Kung meron pong pagkukulang o deficiencies or mali, ako mismo po ang magre-rekomenda sa committee ito na kasuhan kayo kahit kasama ang kamag-anak ko. Hindi lahat ng infrastructure projects may anomalya. Kailangan ng kahit ng anong bansa ang infrastructure para umunlad. Basta gawin lang po ito sa tama ang proyekto, ang masama, yung palpak na proyekto at ghost projects na ginagawang gatasan. Huwag lang po sanang bastusan. Ano nangyari sa labindalawa? 28 po yung luxury cars, Okay. pero may service cars kasi kami na under the name of the company po. Alright. Doon sa 28 luxury cars, ano yun? Rolls-Royce? What else? Okay. Isa-isa natin. Magkano Rolls-Royce? Kano bili mo sa Rolls-Royce? I am not familiar. Oh, come kung ano on. yun. Oh, come Nasa on. ano yata. Bumili ka na napakamahal na kotse, di mo alam kung magkano mo binili. No, I know the price. yeah. Oh, tell us, Pero tell us. ano, we did not buy this on a cash basis. Parang Oh, so, installment na how siya. much is the Rolls-Royce? So the Rolls-Royce was around parang 42. 42 million. Rolls-Royce, isang kotse lang yun. What else? The Maybach. Maybach, Mercedes. How much? Parang nasa 22. Parang ganun. 22 million. How Pwede many pa Maybachs? nating pakita yung screen. Just Kaming one. hindi nakakaalam ng kotse na hindi na malaman One. kung ano yung pinagsasabi ninyo. Kayo siguro nagkakaintindihan kayo, pero kami ni Senator Erwin, hindi kami masyadong... para malaman namin ano ba itsura ng pinag-uusapan Maybach natin. is Mercedes, right? Oh, ilan ang Maybach mo? Meron bang Isa lang po. Oh, ano pa? Yung Bentley, Bentley. Wow, magkano yung Bentley mo? 20. You purchased this brand new, all brand new. Yes po. All right. Ilang Bentley? Isa lang po. Oh, what else? Yung G63. What is that? G63. G63, ano yun? Benz. Benz? G63? Is that a sports car? Hindi po. G-Wagon. Wagon. G-Wagon. Oh, how much is it? Parang nasa 20 din yata. Huh? 20 din yata. 20 million. One vehicle only? Oh, what else? Yung Cadillac po. What kind of Cadillac? Yung SUV. Escalade? Yes. Oh, magkano? Parang yan. Mga 11 yata po yun. Bulletproof? No. Isa lang. One white, one black. Oh, dalawa. Both at 11 million each. Yung isa, 8. Yung black. Long wheelbase? Yes po. What else? Yung GMC. What is this GMC? SUV Denali. rin to? Yes po. Oh, how many? Dalawa. Dalawa rin. How much each? Parang nasa 11 din yata siya. 11 million each. What else? Yung Suburban. Suburban. Ilan? Isa lang po. Pero I bought that here. Local. Bakit itong mga sinasabi mo? Sabi mo, binili mo sa local dealer dito. Oo, local dealer. Oh. Ay, ibig sabihin, importer. Pero this one sa casa binili yung Suburban po. Oh, magkano? Parang nasa 3 lang yata siya nun. 3 million? Oo. Brand new? Second hand? Binili mo? Second hand? Tapos lahat itong mga luxury cars mo, yung mga Rolls-Royce, Maybach, Bentley, Escalade, G63, para brand new. Opa. Bakit bumili ka na second hand Suburban? Ano na siya yung lumang model? Hindi siya Yeah. yung brand new model. Kaya nga, bakit ka bumili na second hand? Kasi yun lang yung Samantalang lahat available mga kasi that was mamahalin the na- time, at that time it was pandemic. So that was the time na yun lang ang available nilang When did you unit. acquire all these luxury cars? All at the same year? No po. When? Since 2022, 21. 2022. May 2021 pa po. 2021. So ilang beses ka bumili ng kotse sa isang taon?
Minsan sa isang taon, isa, or kaya minsan tatlo yung iba. Luxury. Opo. Kailan ka natuwa roon sa payong ng Rolls-Royce? Last year lang po. Last year mo lang na-purchase. Yes po. Yung payong. Dahil sa payong, bumili mo, ha? Alright. Bukod sa mga nabanggit mo mga luxury cars, ano pa? Yung mga SUV ng mga engineers ko. Hindi, ilan lang to? 3, 4, 6, 8. I can't remember all at the top of Sa my dami. head. Oo. Sa dami. Apa. So, doon sa 28 na pinurchase mong mga luxury cars, ilang taon mo binuno yun? Yung iba, You started purchasing these luxury cars on what year? the long wheelbase, yung mga binanggit ko kanina, that was only 2022 No, or 21. when did you start? Yung iba, like, let's say, the autobiography, 2016 What is pa po. autobiography? Ano yan, Range Rover. Oh, may Range Rover ka 2016 pa pala, hindi mo sinasabi sa akin. Oh, Range 2016 pa po siya. Rover. Ilan? Just the one autobiography and then What the Defender. autobiography? Ito ba yung Range Rover? Range Rover po. Okay, how much did you purchase? 16. 16 million. 2016 pa po yun. Ilan? Isa lang po siya. What else aside from Range Rover? Sabi mo? Defender. Defender. Ano siya? Range Rover. Range Rover din. Oh. Ilan? Isa lang po. Magkano? Nasa parang 7 yata yun. 7 million? Aha. Ano pa? The Evoque. Ano? Evoque. What is Evoque? Range Rover. Range Rover pa rin. Marami ka pala Range Rover. Evoque. Ito yung, maliit ba ito? Malaki? Maliit. Okay, magkano? Parang nasa 5 lang yata po siya. 5 billion. What else? Lang, ha? Sarap ng buhay mo, ah. Sige, ano pa? Hindi ko na maalala yung iba. Sa dami talaga, hindi mo maalala, no? Sino-sino gumagamit itong mga luxury cars ninyo? Kami po. Everyday, Iba-iba. siguro sa pag-aalis kayo nung umaga, Rolls-Royce ang gamit mo. Pag uwi mo ng tanghali, kakain, pag lalabas kayo, may back naman ang gamit. Ganun ba yun? Sa dami nyo ng kotse. This is really, for me or for all of us, for all the Filipino people watching, this is unbelievable. To have 28 or 40 luxury cars at your disposal. Ngayon lang ako nakarinig na isang tao o mag-asawa na ganito, kadami ang kotse na mamahalin. Hindi na bali yung mga Fortuner, okay lang. Pero kayo, Rolls-Royce, Maybach, Mercedes-Benz, Bentley, Escalade, Range Rover, ilan? GMC, Suburban, G63, di ko na nga naintindihan yan eh. Tapos pera ng gobyerno. Sabi ni Senator Soto, tapos pera ng gobyerno. Ano ba? Nasaan ang konsyensya nyo, madam? Isang tanong. Hindi ako naniniwala na wala kayong contact sa DPWH. Hindi kami naniniwala. Pati siguro si minority leader, hindi naniniwala wala kayong contact. Pati si chairman, hindi naniniwala wala kayong contact. Ngayon, huwag ka tumingin tumingin ka sa akin. Wala naman nagtatanong dyan. Sino ba tinitignan mo dyan? Magkano binibigay mong porsyento o advance sa mga tiga DPWH para mabigyan ka ng proyekto? Wala po ako binibigyan sa DPWH po. Baka may ipakita ako sulat sa'yo. Umamin ka na. Wala po ako talagang... Kasi hindi po ako nakikipag-transact with the DPWH. At the end of the day, pag nagsinungaling ka, ipapakita ko yung sulat. Minimum mo. Di ba umabot hanggang 40%? Wala po ako... Sa DPWH, wala po akong kausap talaga. Sige, I will take your word for it. Pagka meron ako nilabas sa'yo mamaya, okay? Mag-isip-isip ka. Hindi ako nagbibiro. Wow. Mr. Arevalo, kanina, nandito ako kanina, umakyat na ako. Pagbalik ko rito, nakatungo ka pa rin. Sino ba talaga kausap mo dyan?
Buksan mo yung mic. Wala po, Your Honor. Meron ka ba abogado? Yes po, Your Honor. Ikaw ang may-ari ng Wawaw. Opo, Correct? Your Honor. Ano ba yan? Sole proprietorship, partnership, or corporation? Sold po, Your Honor. Sole, ikaw lang. Magkano paid up capital? Magkano capital mo dyan? Nung una po is 9 million po, 2017. 9 million. 2017 po, nag-start po kami. 2017. 17 po. Up to now. Hindi po. Sole proprietor pa rin hanggang ngayon. Apo. Okay. Paano ka naka-garner with 9 million as your capital? Paano ka nakakuha ng malalaking proyekto sa DPWH? Nag-start lang po kami nung 2019 po na may nagka-project po. 2019? Opo. Sino kausap mo? Wala po, Your Honor. Wala po. Wala kang kausap? Wala po. Okay. Involved ka sa Ghost Project? Your Honor, I invoke my right to self-incrimination, Your Honor. Ano nga? Pakiulit. I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. What? Senator Jinggoy. Malinaw ba Mr. yung Chair. Pwede bang... Linawin muna natin yung sinabi kasi ang narinig ko, I invoke my right to self-incrimination. Against incrimination, Your Honor. Against eh. Plus, Mr. Chair, dapat tumingin ka rin sa nagtatanong mo, Mr. Wow. Ayaw ba tumingin sa amin? Huwag kang kausap Yuko mo. ka na, yuko dyan. Lamesa yung kausap mo eh. Senador yung nagtatanong sa'yo. Harapin mo rin. Thank you, thank you. Anong pangalan mo? Arevalo. Mr. Arevalo, meron kang abogado? Yes po, Your Honor. Is he here? He can give you legal advice. Yes po. Nandiyan ba abogado mo? Nasaan ang abogado mo, Mr. Arevalo? Nasa likod ko po, Your Honor. Hindi po. Oh, answer. Tingnan mo na, so may in-advisean ka na ng abogado mo, ha? Mr. Arevalo, Are you involved in any ghost projects? Your Honor, I invoke my right against self-incrimination, Your Honor. Ilang taon ka na? 37 po, Your Honor. 37. Wow, bata ah. Bago ka pumasok sa mga kontrata sa gobyerno, ano trabaho mo dati? May mga, may nasa construction company po ng kamag-anak po. Kamag-anak mo? Gaano kalapit yung kamag-anak mo? Tatay mo ba yan? O pinsan? Tsuhin? Mga kamag-anak lang po, tita po. Kaya nga, sino ang kamag-anak? Maraming kamag-anak. Tita po. Ha? Mga tita po. Tita mo? Po. Nasa construction business? Opo. Tinuruan ka? Naglayasan po muna po. Ha? Layasan po. Ano Your Honor. yung mga proyekto mo? Ano mga nakuha mo proyekto rito sa DPWH? At saan? Mr. Arevalo, alam mo, malamig na malamig ulo ko ngayon ha. Pero pag ikaw, tumingin ka ng tingin na sa cellphone mo, hindi ko alam kung ano binabasa mo dyan, humarap ka sa amin. Opo. Yes po, Your Honor. Ikaw may-ari nito, di ba? Yes po, O Your di Honor. dapat alam mo. Ano yung mga proyektong na-awardan sa inyo ng DPWH? At saan-saan? Ano po, Your Honor? Hindi ko po na alam po yung exact number po. Gusto mo ako magbigay sa'yo? Kung saan-saan yung mga project mo? Gusto mo ako magsabi sa'yo? Come on. You're wasting our time. It's already 1:45. May session pa kami alas 3.
At marami pa magtatanong. That is what I was trying to advise everybody. Kasi po, gagamitin sa session mamaya ito, 3 o'clock. Kaya nililimit po namin ang sarili namin na magtanong. So, Mr. Chair, Senator kung di naman Jinggoy- sumasagot ito hindi sumasagot agad-agad ito, how can you deduct it from my time? Hey, Mr. Arevalo, Yes po, sumagot ka yes po, agad. Your Honor. Ha? Yes po. Oh, alin-alin yung mga proyekto na nawardan sa iyo ng DPWH at saan-saan to? Meron po kaming sa QC po, sa Metro Manila First. Meron din po sa Quezon. Bulacan. Your Honor, I invoke my right against self-incrimination, Your Honor. Anak ng patingo. Tinatanong ko, how can my question incriminate you? Tell me. Tinatanong ko lang saan yung proyekto mo. I invoke my right against self-incrimination? Sorry po, Your Honor. Ha? How can that incriminate you? Tell me. Pinapainit ng ulo namin dito eh. may incriminate siya kasi nga, hindi niya may tuturo ko sa dahil ghost project siguro. Oh, Dahil po may mga usapin na na may mga allegation po na mayroon nga pong anomalya. Kung magsasalita po ako, pwede po magamit laban sa akin. oo nga. Simple lang naman. Wala naman ako tinatanong sa'yo kung ano. Tinatanong ko lang, saan itong mga proyektong na-awardan sa'yo ng DPWH. Ang dami mong binanggit na probinsya. Quezon. Ano pa? Ano binanggit niya? QC. Karamihan nito, Bulacan. Ba't di mo mabanggit ang Bulacan? Ha? Meron ka pa nga San Juan eh. Hindi mo binabanggit eh. Ha? Metro Manila First po yun, Your Ano? Honor. Sa Metro Manila First po yun, Your Honor. Metro Manila first? Yes po, San Juan po. Oh. Yun po yung pinakuha namin project 2019. Sige. Yung Bulacan, meron ba? Sagot. Your Honor. Uminom ka ng tubig. Oh. Ilan? Ilan? Di ko pa sigurado, Your Honor. Oh, dito base sa record namin, meron kang 42 projects sa Bulacan. Meron kang 42 projects sa Bulacan. Yung bulk ng na-award na contract sa inyo ng DPWH, ang bulk mo nasa Bulacan. 42. Ha? 2 sa San Juan. 2 yata sa Quezon. Meron sa Ilocos Norte. Meron sa Caloocan. Meron sa Laguna. Yan, Bulacan lahat to. San Juan. Quezon City. Tsaka identical ang presyo, ha? Identical ang mga presyo rito. 77 million, 77 million, 72 million, 72 million. Sino ba? Bakit ganun? Oh, Lahat ba last ng- and final question. Lahat Meron ba ka ng 42 projects above, how Above? much? Yeah, 42 projects sa Bulacan, meron 90 million. Kaya nga above 50? Yes, above 50 million. Lahat. So, Mr. Arevalo, kung 42 projects ito, 42 plunder cases ito eh. Kanina sinasabi namin sa inyo, kung nakikinig po kayo, makikipag-deal kami sa inyo na po pwedeng hindi na kayo ipoprosecute criminally, magturo na lang kayo. Kasi sa palagay namin, hindi kayo ang most guilty. Kapag nakapagturo po kayo nung mga kasangkot talaga dyan, na talaga sila naman ang talagang talamak na sa paggawa nito, anong malay ninyo? Baka imbes na criminal prosecution, wag na yon. Bayaran nyo na lang ang gobyerno, pero magturo po kayo. 282 Para ganun- million pesos na magkaharap. I-check, yun po, ang di ko po masagot. I-check po namin, Your Honor. Sige po, pakipaalam nyo sa komite namin sa pamamagitan ng aming chair. Salamat, Mr. Chair at SP Pro Tem. Thank you. One last question, Oh, Mr. last Chair. question. Yeah, Mrs. Diskaya, meron bang pagkakataon yung siyam na pag-aari mo ng construction company, meron bang pagkakataon na sila naglalaban sa isang bidding, sa isang kontrata? Hindi po.
Sigurado ka? Pag makakuha ako ng record sa Pagpapakaalam ko. DPWH na si St. Timothy, si St. Gerard, si Alpha Phi Omega, sino pa? Si Alpha and Omega and St. Gerard, hindi po sila nagsasali sa isang bidding. Pero Okay yung nga. ibang licenses, magkakasama sila minsan. And then, so minsan naglalaban-laban yun, Sham. Yes po. Oh, so that is not a legitimate bidding. Dahil yung Sham na yon na naglalaban-laban sa isang award sa isang kontrata, iisa lang ang may-ari. So kahit sino doon, kahit sinong manalo doon sa bidding na yon, ikaw ang panalo. Dahil sa'yo lahat yun eh. Correct? Tama? Hindi po, kasi iba yung may-ari ng mga companies. Oh, sus. Kasi I'm sabi mo just lang ikaw. concerned with Alpha and Miss Omega. Diskaya, Opo. kanina, sinabi mo Alpha Phi Omega lang ang sa'yo. Opo. Nung tinanong kita ulit, in-enumerate ko lahat yung siyam na korporasyon, inamin mo sa'yo lahat yun. Oh, di ba? The records will bear me out. Opo. Oh, ngayon, ang tinatanong ko sa'yo, yung bang siyam na korporasyon na yon, Panglimang tanong na. naglalaban-laban ba sa bidding yan? Panglimang Yes tanong po. na yan eh. Sabi mo kanina, last question. Hindi ba sumagot? Ay, sumagot. Oh. Hindi, sagutin Yes po. mo. Opo, sumagot ako. Opo. Naglalaban-laban. Opo. So pag Sinagot ko. naglalaban-laban yung siyam na korporasyon sa isang kontrata, at kung sino manalo ron, kahit isa sa siyam na manalo, sa'yo pa rin yun. Ikaw pa rin ang panalo. Correct? Opo. Oh. Senator Erwin, Ang tanong ang... very brief lang, baka Opo, tayo maano ang sa sagot panahon. po, Ha? ang sagot po dyan, Senate Pro Temp, nagbibiding-bidingan. Anyway, matanong ko lang po sa COA, na-relieve nyo na ho ba yung inyong first district COA auditor, yung sa Bulacan, na nag-audit ng mga coast project? Hindi pa. Hindi pa po, Your Honor. Bakit po hindi ninyo ba na-relieve? Nakipagsabwatan na po sa district engineer po natin since 2022. Bakit di po na-relieve? Sir, wala pa po namang ebidensya na nakipagsabwatan po yung... Wala pa pong ebidensya 2023. Sa Pangulo na nagsabi, pati Senator Ping Lacson nagsabi, anong gusto mo? Ebidensya? Your Honor, hindi po ako ang merong authority. I know that. I know that. That's why I'm asking you. Now, when are we going to see her relieved or him relieved? Ipapaalam ko po sa... Ipaalam niyo po kaagad, okay? Dahil wala ho kami oras. Panghuli na lamang po, matanong ko lamang po ang MMDA. Kanina po. Mr. MMDA, sir, nagpresenta po si Ramon S. Ang na tutulong sa flood control po natin. Siya po maglilinis dyan na libre. Ano po ang reaction po ninyo? Acceptable po ba ito? Itong pag-volunteer ni RSA para linisin ng mga estero natin para hindi na tayo bahayin kagaya nangyayari everyday pag umulan ngayon? Opo, tuloy-tuloy naman po yung coordination meeting natin. In fact, meron na po kaming ilo-launch sa Las Piñas po na cleanup drive po ng Las Piñas River. And katulong din po namin sila na mag-ayos po dito po sa may Rojas Boulevard. Nag-inspect na rin. Okay? Salamat po, So, Mr. thank Chair. you. 1 minute, Senator Bato. 1 minute, Senator... 10 1 minute na. Minority Leader and 2 minutes to Senator Alan. Thank you. Hindi pa, kasi ano na tayo. Thank you, Mr. Chairman. Since andito yung BIR, Commissioner, may this committee know kung among the 15 contractors, sino-sino dito yung mga top taxpayers. Kung meron kayong records dyan, sino-sino nagbabayad o kung sino nagbabayad ng tax at magkano ang binabayad nila. Yes, Mr. Chair. As far as yung ranking is concerned, we currently don't have that kung anong in terms of top taxpayers sila. No? But definitely registered naman and merong mga payments. And siguro because of 270, we cannot disclose the amount of taxes that they've been paying unless andito naman sila kung willing silang i-waive yung Section 270. So you cannot provide this committee? In executive session na... Executive session? Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, may we know from BIR in the next hearing kung magkano ang binabayaran nitong 15 construction companies na tax
Yun lang ang hihingin ko, Mr. Chair. Bibigay mo next hearing? Madala mo yung data? At kung gusto mo, executive session? Kaya mo? Executives, because that's a condition for Section 270, unless they waive their right to against the confidentiality under Section 270. Do you think ganitong hearing, hindi yan magiging exemption? Hindi po, nakalagay po, executive session po. Executive session? Yes, So, sir. i-ready mo next hearing, ha? Yes, Mr. Mr. Chairman. Thank you. Thank you, With Mr. your Chair. permission, Chairman Bato, just on that point, Mr. Yes. Chairman. Mr. Chairman, just on that point. Yeah. Mr. Chairman, good afternoon, Mr. Commissioner. I think we have a different view. If you look at jurisprudence and dun sa Article 270, pag in-order ng Presidente or congressional hearings, you can disclose. What 270 prohibits is the unauthorized disclosure by a BIR employee. But when Congress asks you to disclose, you can disclose without liability. This is Abacada Guro Party List versus Purisima. Congress' power of oversight is intrinsic in the grant of legislative power, and it is in itself integral to the checks and balances inherent in a democratic system of government, etc., etc. Maybe you want to look at it muna, Commissioner, para we can discuss later. Yes, Mr. Chair, but in addition to Section 270, Section 20 of the tax code provides additional provision that submission of pertinent information to Congress, that any information or any return information which can be associated or otherwise identified directly or directly a particular taxpayer shall be furnished the appropriate committee of Congress only when sitting in executive session, unless such taxpayer otherwise consents in writing to such disclosure. Yes, so meaning you can submit to us. Yes, in executive session, but I think Yes, that and not then yet. under our rules sa executive session, it is our choice whether we will disclose it or not. Yes, Mr. So Chair. ang pinoprotektahan lang ng commissioner is yung integrity ng BIR at ng inyong responsibility. But once it is with us, I just want to make that clear. Diba? That is a decision that the committee will make as a committee, of course led by our chairman. Tama, Commissioner? Yes, yes, Mr. Chair. Thank you. Thank you for that clarification. Thank you. Sen Alan, I think we are guided by our precedents also. Nangyari na ito, Commissioner. In the case of Parmali, the BIR sent the subject income tax document in a sealed envelope to the chairman of the committee. Maybe you can also do that. At bahala na ako kung paano ko i-dispose yun. That's the precedent we had so far. Maybe you wanted to consider that. Yes, we will we'll do that, Mr. Chair. Thank you. Senator Alan. Yes, Mr. Chairman. Of course, we'll be guided by jurisprudence. My personal feeling is that assessment is Congress can compel. But of course, we shouldn't violate the law. We should follow it. But a good compromise nga is that we will consider it a constructive executive session that the BIR Commissioner turn over to you with the condition that it will not be released unless we follow our rules and vote that it be released, but it will be for the perusal. And of course, we thank the Commissioner for doing the research on it. I don't think you were compelled. No, it was an initiative on your part. No? Mr. Chairman, can I ask for one more thing? Kasi ang mga LOA is flying left and right. And of course, you're more than meeting your target. And of course, in the other room, happy everyone dun sa, bitin pa rin yung funding, but you're doing your part sa BIR. So can you also add in your submission, not today, yung etong top 15, or if you wanna go beyond the top 15, na LOA din ba kaya itong mga to? Para alam din natin na, kasi may question na on supervision nung DPWH, may question na yung COA, nabantayan ba? So let's look also on the BIR side for your guidance and our guidance na rin, Commissioner. Thank you, Mr. Chairman. Yes, Mr. Chair. Thank you. Are you done, Senator? Okay.
Soto, Minority Leader. Thank you, Mr. Chairman. I would just like to place on record in your committee a quotation. Oh, bagay na bagay doon sa mga ibang kasama natin dito ngayon eh. We are living in a time where some people are proud of what they should be ashamed of. Thank you. Sino ang gumawa nun? Para malam. Ikaw yata yun. Thank you very much, Minority Leader. Before we... Okay. Thank you, Mr. Chairman. Can you show the slide? DPWH? Yes, Ma'am Yusek. Every year tinatanong ko to and every year sinasabi nyo na harmless ito at mistake lang ito. Pero every year rather than natatanggal, dumadagdag. So Mr. Chairman, Mr. Minority Leader, if you look in our slides, nung GAA ng 2023, 2.77 billion, ang double, exactly the same, ang nasa GAA. Bringing up natin to sa committee hearing, pero hanggang sa final version, meron pa rin natira. 2024, imbis na nabawasan, 3.48 billion ang double appropriation. Binanggit ko rin ulit to, sabi ulit ng DPWH, aayusin din nila. 2025, 78.5 billion ang double appropriation. So can you go to the next slide? Next slide ulit para... So these are the examples, Mr. Chair, no? Makikita mo, sorry po, malit lang dito, but exactly the same project, exactly the same amount. So, ma'am, quick answer lang po kasi magse-session na. Bakit hindi matanggal to sa submissions nyo? Your Honor, Mr. Chair, sa National Expenditure Program po, pagka sinabit namin sa DBM at may napuna o na-catch kami pareho na double appropriation or pareho na exactly yung project name, ay kinokorek na po namin through submission of errata. Ma'am, that's never. Ako po ang nagbe-bring up dito and then si Senator Coco. Pero sa final version, hindi pa rin na-correct. Yun po ang So, pero bakit nga every year meron? So, etong 2026 ba? Meron? Wala pong akong nare-report sa akin. Sorry to ask you but kasi wala na si Sec Bonoan. But every year you promise Opo. na walang double, but every year lumalaki. Imbis na lumiliit. So, second question, now that you're doing an investigation, have you looked kung parehong binayaran yung mga double or hindi na binid yung isa or parehong binid? Have you looked o hindi? Posible pong hindi na binid yung isa. No, question ko ma'am, have you looked or not? Yung Honest answer, have you looked or not? personally po, hindi po. O can you ask and submit to the committee, is your investigation committee, did they or not? Okay. Yes po. Third question, bakit parang hirap na hirap ang DPWH mag-investigate? Hindi lang ngayon, nung inimbestigahan natin yung tulay, ayaw nyo mag-preventive suspension, ayaw nyo mag-submit. Tapos pag kami mga investigation na ganito, para kaming dentista na kailangan hilahin pa yung ngipin ng walang anesthesia, parang bubunutan pa parati. Bakit po ganon? Your Honor, Mr. Chair, hindi ko po masagot yan dahil yung investigation po... May execom kayo, ma'am, di ba? Opo. Hindi nyo na pag-uusapan sa execom Yung tuwing may investigation investigasyon? Nung nangyari na po itong lahat na to, it's been more than a month in the SONA. So hindi nyo na pag-usapan yung SONA nung sinabi ni Presidente, mahiya naman kayo at ano? Nagtask lang po si former Secretary Bonoan ng mga QAU team para umikot po sa mga regional offices na at mag-inspect po. Okay, can you run us through paano yung investigation na yon? Is it general? Is it everything? Di ba nasa inyo yung, under sa'yo yung geotagging? Sa infratrack po. Apo. Sorry, sa? Sa application po. Yes po. Yes. So, have you already, binunot nyo na ba lahat ng geotagging nung top 15 man lang? At tinignan nyo na ba kung may ghost o wala? Yun po yung kinuha ng ma-inspectorate, yung geotagging, para po tignan kung nandoon po sila talaga sa location na nakareport po sa application. No, but it's so easy to find out kung may geotagging sila sinubmit, Meron tapos po. wala. Meron Diba? pong So for example, sa lahat ng pinakita ni Senator Lacson na ghost,
nakita nyo na sa geotagging na may nasubmit nga na meron? Meron pong geotag na naka-report. Oh, so sinuspend nyo na ba yung nag-submit ng geotag? Hindi pa rin. Sa pagkakaalam ko po. Kaya nga ma'am, yun ang tanong ko nga eh. Bakit, halimbawa dito sa Senate, kung sinabing may nagmamariwana, investigasyon ka agad, tatanggalin. Sa BIR, tanong mo kay Commissioner, yung katabi mo, nababasa ko lang, hindi mo na kwento to, Commissioner, nababasa ko lang. Di ba? Ilan na sinuspend nyo sa term mo? Madami-dami na, Mr. Chair. I think definitely more than 50, 70s O, na. pag na-dyaryo tomorrow na meron hingian and may prima facie evidence, will you act upon it or will you wait? Well, definitely, Mr. Chair. We Act will upon it, right? Yes, Mr. Chair. Your counterpart sa customs, pagkaupo, submit lahat ng meron pong kamag-anak na may brokerage. So bakit sa DPWH, ayun na, pinakita na ni Senator Lacson, ang dami ng tanong ng aming chairman, ang dami ng pinasubmit, na sa inyo geotag. So obviously, pag hindi nyo tinanggal at hindi nyo sinususpinde, gumagalaw pa yung mga yan para pagtakpan yung ginawa nila. Your Honor, Mr. Chair, alam ko po na nag-suspend na si former Secretary Bonoan ng mga taga-Bulacan mula po O, doon sa Bulacan lang ba may ghost? Yun po yung Pa-exercise at kumuha na tayo ng Ghostbusters for Bulacan only, kung Bulacan lang ang may ghost. Opo, yung buong distrito po, I think na nasuspend na. Oh, pero ma'am, hindi ba napakadali naman? Kuha ka lang ng pinaka-junior. Nung araw may oyster pa ba ngayon? Wala na. Yung mga empleyado na kinukuha through DPWH. Mga roadside workers yata meron O, di ba? Sana nakikinig si Secretary Vince, di ba? Kung ako ang secretary ngayon, tawagan mo lang lahat ng district engineer, isa, pumunta ka dyan sa bawat project, kunan mo ng cellphone, eto yung geotag, i-compare mo. Kung wala, edi ghost. Pero bakit tayo isang buwan na? Pasensya ka na ma'am, ikaw nag-attend, but I know you're a powerful person then there, and pinagre-resign kayo lahat eh. So hindi ko alam kung matatanong ko pa kayo, but I think you should all still assess. But yung frustration sa akin, parang hindi kayo tumutulong sa investigasyon. Parang ano lang, every week lang, sana mamatay na yung issue, sana wala. Pero hindi nyo dinidiinan na talaga kung ano pa talaga ang nangyayari. So, categorically, tell us now, ilan sa 15 ang may ghost project? Po, kung mako-confirm, Your Honor, dahil hindi ko po alam kung ilan na po yung result ng QAU inspection. Bakit ma'am? Kayo ang nung first hearing natin sa Tulay, ganun din. Ang lahat ng pinadala sa hearing, ang sagot, hindi ko alam. I apologize. Kaya nga, ba't kayo ang pinadala kung hindi alam? O nasan yung may alam? Wala dito yung ibang DPWH na may alam? Wala po akong kasamang ibang undersecretary or assistant secretary. Okay, Your ma'am. Honor. Pero can you get back to us on that question? Pwedeng within the day, isend kay chairman. Ilan sa 15 ang sinasabing may ghost or at least, at kung, let me reverse it. Kung meron dito sa 15, hindi ko sinasabing walang anomalya, doon muna tayo sa ghost. Iba-ibang klaseng anomalya. Substandard, overpriced, etc. Ghost muna, ghost. Kung meron dito sa 15 na walang ghost, they also deserve na malagay na sa media na wala silang ghost project, di ba? On the reverse, yung meron ghost na confirmed, we all deserve na alam na natin. O yung ibang inimbestigahan, you can be quiet and say na we need another week, we need another 3 days. O. And then you say, etong 5, walang ghost, etong 7, pero we're looking kung tama yung completion, etc. Okay, last. Paano natin alam pag nagamit yung lisensya? Nagamit lang nung iba yung lisensya. Wouldn't know, Your Honor, Mr. Ma'am, alam mo, nung tumakbo pala akong congressman, tinanong ako, Chairman, ministro pa nagtanong sa akin. Ang tanong sa akin, Sir, marunong ka ba mandaya? Nagulat ako, ministro nagtanong sa akin eh. Sabi ko sa kanya, Sir, padadayain mo ako. Sabi niya, hindi. Kailangan alam mo kung paano nandaya para maprotektahan mo sarili mo, hindi ka idadayain. Bakit ka namin susuportahan kung magpapadaya ka? First question ko noong 2022 yun sa inyong secretary. Alam mo ba kung paano korapin ang mga projects ng DPWH? Ayaw sagutin. So kung lahat kayo dyan, hindi nyo alam kung paano makokorap yung project, paano mag-imbestiga, o hindi ba tinuruan ko na rin kayo noong 2022? Meron kayong EAW, di ba? O, pakilagay sa screen. Magkano ang EAW nyo the last 4 years? Almost 100 billion pesos. Nakalagay dyan, part of it is for testing. No? Ito po, guidelines ng EAW. Kayo po nagbigay sa akin nun eh. Sabi ko sa inyo,
I will not move for its abolition. This is Chairman, 1% to 3.5%. Yung computation ko is based on an average of 2.5%. Yung dun sa yung 100 million na slide. Di ba ang usapan natin noong 2022 hearing, i-require nyo ng checklist ang bawat kontratista at isusure nyo na yung SSS, Pag-ibig at PhilHealth ay babayaran. Kung ginawa nyo yun, ginawa nyo ba? Hindi. Or hindi nyo alam. I mean, it's okay if hindi nyo alam kasi operations ba yan? Oh. Kung ginawa ng operations yan, tignan nyo lang yung empleyado. So pag sinabi yan ay empleyado yan ng Corporation B, pero ang nanalo ay Corporation Z, alam mo na pinahiram yung Di ba, wag na natin paghirapan yung ating sarili. No? But, Sir Chairman, I'll stop there because I know magti 3 o'clock na. But I'd like to submit this and I'd like to ask the DPWH, can you submit the comprehensive yung paggamit ng EAW? And bakit nga wala yung testing? Number 2, dun sa mga sinabi na ni Senator Lacson or sinabi ng kahit sinong senador or nabuko nyo na ghost, ibigay nyo sa amin yung kopya ng geotagging at sino nakapirma dun sa mga yon, di ba? Last talaga, Mr. Chairman, is COA here? Yes. So, ma'am, dun sa mga may ghost na nabayaran, are we also looking already into sinong auditor doon? Opo, Your Honor. Okay. So, I'll stop there, but can you brief us on that? And same naman na sinabi ko, no? Na if the BIR is proactive, the customs is proactive, alam naman natin yung top 10 na at least perception-wise, tingin ng tao corrupt. So, double, triple time tayo doon. But you're doing something internally na rin, no, ma'am? Meron po. Meron na rin, ma'am. Okay. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. You have 30 minutes. Salamat, Mr. Chair. No, 30 seconds. Ay, 2:14. Sige, kahit 1 minute, Mr. Chair, kasi sabi nyo sa amin kanina, opo, hanggang 2:15 lamang po. Opo, salamat, Mr. Chair. Ang huling tanong ko po para ngayong araw sa MMDA. Sino po yung... Yes, sir. Sir, Attorney Artes. Gaya ng itinanong ko kanina kay Mr. Arevalo ng Wawaw kanina, Attorney Artes, lumabas po sa balita na 2 lang mula sa 254 flood control projects sa Quezon City ay may koordinasyon sa LGU, ayon kay Mayor Joy Belmonte. So, tanong ko po, can flood control projects really be made without coordination with the LGU? At kung kailangan naman ng coordination, bakit po maraming proyekto ang hindi nagko-coordinate sa mga LGUs, Mr. Chair? Una po, I cannot answer on behalf of DPWH dahil yung pong 2 projects po na yan ay hindi po under ng MMDA. Ang nag-i-implement po niyan ay DPWH, Senator Risa, Mr. Chair. In that case, may I quickly ask for a response from Yusek Cabral bilang highest-ranking DPWH. Bakit po maraming proyekto hindi nako-coordinate sa LGU kung kailangan naman nilang mag-coordinate dapat sa LGU tulad ng QC Your government? Honor, Madam Chair, dapat pong nagko-coordinate ang aming mga implementing office sa local government unit. In fact, pag nakita na po nila yung General Appropriations Act, dapat po kumukonsulta na sila sa mga LGU. Kasi kasama po yung, kung local pong proyekto yon, tina-turn over po nila sa LGU para ho sa maintenance. Kung mga local road, mga multipurpose building. So, kailangan po talaga yung koordinasyon. Ang presumption po ng central office, kapag ka po nagpatupad kayo, kasi kailangan po yung mga permit yata. Permit, sa probinsya po, permit to quarry pa yung mga iba. So, alam ko po may koordinasyon. Sa Metro Manila po, andito naman po yung regional director namin. Dapat po, mandato po sila na mag-coordinate sa local government unit. Kung dapat po, bakit hindi ginagawa? In the case of QC, 1% lang sa flood control projects ang kino-ordinate kina Mayor Joy sa Quezon City Siguro Hall. po, Madam Chair, kailangan natin tanungin kung bakit ang implementing office. Dahil sa amin po sa central office, lagi po naming nire-remind sa mga regional directors meeting na makipag-coordinate kayo sa local government unit. Lalong-lalo na po kung yan ay mga flood control, kung kinakailangan po na nandyan, kailangan din po na nasa tamang location. Yan po. May mga instruction naman po.
Pwede po bang itanong, Mr. Chair, sa NCR, DPWH? Quick answer dito sa unang tanong ko sa MMDA at DPWH. Very, very quick kasi kailangan po natin Thank you, Mr. magmadali. Chair. Andito po yung Regional Director ng National Capital Region namin, Your Honor, Mr. Chair. What is the question? The question, Chair, ay kung dapat, ayon sa DPWH National, dapat nagko-coordinate sa mga local government units para sa mga flood control projects. Bakit 1% lang ng flood control projects sa Quezon City ay yun lamang ang kino-ordinate sa Quezon City government ayon kay Mayor Joy, Mr. Chair?